Ang pinakadakilang ministeryo sa mundo ay itong mensahe sa tape. Ang propitang si William Marion Branham ay sumulat. Gaano kahalaga na marinig ang tinig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga mensahero at pagkatapos ay sabihin kung ano ang ibinigay sa kanila na sabihin sa mga simbahan. Ngayon ay ginagawa ni kapatid Joseph ang eksaktong sinabi niyang gawin. Ako si kapatid David Erickson at ito ang pagtitipon ng mga agila ng sama-sama sa sulat mula sa Branham Tabernacle at Brother Joseph Branham sa Jeffersonville, Indiana. Minamahal na nobya ng tanda, kapag tayo'y nagtipon, hindi lang natin pinag-uusapan ang tungkol sa mensahe. Tayo ay nagsasama-sama para ilapat ang dugo, para ilapat ang tanda, at ang tanda ay ang mensahe ng oras. Iyan ang mensahe ng araw na ito, iyan ang mensahe sa panahong ito. Inilapat natin ang tanda na iyon sa ating sarili, sa ating mga tahanan at sa ating mga pamilya. Hindi kami nahihiya. Wala kaming pakialam kung sino ang nakaalam nito. Gusto naming malaman ito ng lahat. Makita at malaman ng bawat dumadaan. Kami ay tape people. Kami ay isang tape home. Kami ay isang tape bride ng Diyos. Banal na Espiritu equals tanda, equals mensahe. Pareho silang lahat. Hindi mo sila mapaghihiwalay. Ama, Anak, Espiritu Santo equals Panginoong Hesus Kristo. Hindi mo sila mapaghihiwalay. Mensahe equals mensahero. Kahit anong sabihin ng mga kritiko, sabi ng propita, hindi mo sila mapaghihiwalay. Ang Diyos ang iyong kagalakan, ang Diyos ang iyong lakas. Ang pagkakaalam sa mensaheng ito, ang pagkakaalam nito ang tanging katotohanan, ang pagkakaalam nito ang tanda, iyon ang ating kasapatan. Maaring sabihin ng ilan, pinaniniwalaan ko ito, naniniwala ako na ito ang katotohanan. Tinatanggap ko ito bilang katotohanan. Iyan ay lahat ng mabuti, ngunit ito ay dapat na ilapat. Sinabi ng propita na ang mensaheng ito ay ang tanda para sa ngayon. Ang mensaheng ito ay ang Espiritu Santo. Kung mayroon kang anumang kapahayagan ng mensaheng ito, ay malinaw mong makikita ang oras ng ating kinabubuhayan. Napakarami ang nagsasabi, ako ay naniniwala dito. Nagpadala ang Diyos ng isang propita. Ito ang mensahe ng oras, ngunit nagyayabang sa pagsasabing hindi nila at hindi tumutugtog ng mismong tinig ng tanda sa kanilang mga simbahan. Ang Diyos ay hindi nagsalita sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang anghel at may sinasabi lamang maliban kung ito ay may kahulugan. Sinabi niya sa amin na tinuruan niya kami sa pamagitan ng mga uri at anino. Sa mensaheng ito, ang propit ay nagpapaliwanag ng detalyado upang sabihin sa atin kung ano ang ginagawa ni Rahab at ng kanyang pamilya upang maligtas, upang maging nobya. Siya ay malinaw sa kung ano ang kanyang ginagawa. Nang tumugtog ang mga tape boy ng tape, sandali, ano ang ginagawa ng mensahero na iyon? Nagpapatugtog ng tape. Tapos anong ginagawa niya? Ginawang tape charts ang kanyang tahanan. Hindi siya nahiya na sabihin, tingnan mo, ang pulang kordon iyon. Ibig sabihin, ako ay tape church. Sa tingin mo kung sasabihin niya, oo, naniniwala ako sa mensahero at sa mensahe, ngunit hindi na kami tumutugtog ng tape sa aming simbahan. Mayroon akong isang pastor na nagsasabing, hindi, siya ay mangangaral lamang at sumipi kung ano ang sinasabi sa mga tape. Sa tingin mo siya ay nailigtas? Inilapat niya ang tanda at ang kanyang bahay ay nailigtas o siya ay namatay doon sa kinaroonan niya.
Narinig mong maraming ministro ang nagdahilan tungkol sa pagpapatugtog ng mga tape, ngunit karamihan sa lahat ay nagsasabi, hindi kailanman sinabi ng propita na patugtugin ang mga tape sa simbahan. Sinabi ng propita na ginawang simbahan ni Rahab ang kanyang tahanan at tinugtog ng kanyang simbahan ang tape. At dahil tinugtog niya ang tape sa kanyang simbahan, siya ay at lahat ng tape church niya ay nasa ilalim ng tanda at naligtas. Nawasak ang bawat iba pang simbahan. Mga kapatid, pakiusap, hindi ko sinasabing hindi maipangaral ng isang pastor ang mensaheng ito o mali kung gagawin niya ito sa sarili kong paraan. Nangaral ako ngayon sa pamagitan ng list na ito, ngunit buksan mo ang iyong puso at pakinggan kung ano ang sinasabi ng propita at binabalaan ka. Kung ikaw ay pastor ay hindi magpapatugtog ng mga tape sa iyong simbahan sa pamagitan ng paggawa ng ilang uri ng dahilan, anumang ito ayon sa salita, kahit gaano pa niya sabihin na niniwala ako sa mensahe ng oras, ayon sa pinaniwalaan kong sinasabi ng salita, ang tanda, ang mensahe ng oras ay hindi inilalapat. Ngayong linggo, inanyayahan ko kayong makinig kasama ang Branham Tabernacle sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, sa mensahe, Tanda 63-0901M. Kung hindi ka makakasali sa amin, magpatugtog ng anumang mensaheng tanda at ilapat ito. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago marinig ang mensahe. Henesis, Kapitulo 4, versikulo 10. Exodo, ika-12 kabanata. Joshua, ika-12 kabanata. Gawa, Kapitulo 16, versikulo 31. Gawa, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 7. Roma, Kapitulo 8, versikulo 1. Una Korinto, Kapitulo 12, versikulo 13. Efeso, Kapitulo 2, versikulo 12. Episo, Kapitulo 4, versikulo 30. Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 4. Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 11 hanggang 14. Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 26 hanggang 29. Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 37. Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 24. Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 8. Versikulo 10 hanggang 20. San Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Ito ay nagtatapos sa liham. Pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. These are the books I just received from Voice of God recordings yesterday or the day before. They still make tapes, they still make books, and they still make tablets. Praise the Lord.